Matapos lang, gusto ko lang ipakita yung orig nating defender ng ICC dito sa Senado. Balikan lang natin ang dating Senadora Miriam Defensor Santiago po. As a benchmark in the progressive development of international human rights, the court represents a triumph of international criminal justice by establishing individual criminal liability for those responsible for serious violations of the Rome Statute. The salient features of the Rome Statute are as follows. Bullet, principle of complementarity, spelled P-L-E, not P-L-I, complementarity. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Okay, so narinig natin at ito yung diskurso at paliwanag pagkatapos ng ratifikasyon ng ICC dito sa Senado noong 2011. Maliwanag na Court of Last Resort ang ICC at pupunta lang tayo dyan kapag ayaw o hindi kaya ng ating korte dito sa Pilipinas. Ngayon, nangangamba ako pagkat ang SOJ natin sinabi that the families or the victims of the so-called EJK were compelled to sue abroad inasmuch as there was a failure of our justice system. Hindi na gumagana ang ating mga korte. Sa mabilis lang na pananalita, baka naman isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. Pero ang sabi naman ni Senator Santiago, the rule of complementarity. I think the DFA is more than familiar with that. Kabisado natin yan. Lahat ng treaty, complementarity ang sabi eh. Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? Mama, pwede ho kung... Ang ano kasi dito, yung mga nagpunta sa ICC ay sinubukan nila makakuha ng hustisya sa Pilipinas. Ngunit nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina, ni walang naghain ng kaso dito. Yung nga, ang problema nga po rito kasi, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal noong panahon na yun. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi... Ang sinasabi niyo may pumila? Merong mga nagreklamo, nagdangkang magreklamo, ngunit wala pong nangyari. Pero yun po yun ang kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi ko sila kilala, ma'am, pero yun nga ang... Yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan, yun sinasabi nila sa amin. Maraming salamat, pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung meron kayo... Ginapin po namin, maghahanap po kami. Okay. Pero, parang inaamin ngayon ng ating kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Gumagana ang ating judiciary system. Pero narinig natin ang dakilang senadora na nakalipas na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang palpak na, talagang surrender na talagang ito ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon pa ho ni Pangulong Duterte. Nakademanda na ho, nagdedemanda na po sila. Yun ho, dapat maging maliwanag dito. Sige, hindi po sila nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron
8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito, yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman na umusad, na talagang walang pag-asang magtagumpay. Isa yon. Ikalawa, nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso na EJK eh. Talagang wala hong nangyari. Pero may kaso ba? Nga ho eh, wala nga, hindi police report nga, wala eh. Ganun ho kahirap imbestigahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po yung nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police report po wala, saan kayo magsisimula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito, siguradong pagtitibayin nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan na krimen. Hindi po sa drug war. Hindi po sa drug war. Yan. Sa drug war po, wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So yun tama yung yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Nung panahon na yun, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng mag-gaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko pwedeng tanungin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi po namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buto sa ulo. That numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. I'm not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It is merely a suggestion. No, But I when you have a already police asked. force, I ma'am, already asked the SOJ earlier kung may listahan. Ma'am, but there is no para alamin namin. investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest, but with a hole in the head. Kaya nga Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan, ma'am? Did the Senate magtulungan investigate tayo. it, ma'am? Did the Oh? Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest, but with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang palpak. Homicide po. ang ating Homicide mga ang korte. binigay na conviction. Hindi po murder. Okay. That is Ano one man? of several Well, thousand, ma'am. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho may nakatulan. May, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero, sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa 15. Ayan, kay Doktora Fortun. Andyan, meron nakikita, marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong Ang isa ho komplikado kung talagang mahalagang kakalat ka rin pa hanggang dahig? pero, mas madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pag may nangyari pong pagyayari na may binarel o may pinatay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, wala man police report.
Kaya pinabayaan po Ito yung na talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na nga akong gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yun po yung kinokorek namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan kung cold file yan? Di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kaladkarin mo yan sa ICC. Yung sistema ko ngayon, basta mas lalong meron hong wala. demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho. Dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo.